sa kanya. Yung mga Iranon, yung mga Sama, yung mga Tausug, yung mga Maranao. So parang lahat na sinusuportahan niya. Eh siguro may nakausap lang siya ilang tao sa Davao na sinasabi sa kanya na, Oy, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka namin. Ngayon, yung buong tribo na ang mini-misrepresent niya. No? Mini-misrepresent niya. Kaya, meron pa nakasulat dyan tungkol doon sa kwan eh. Tungkol doon sa ratio ng mga pulis no? sa populasyon. I mean, Kaya nga, nabawasan yung ratio na yun dahil ang dami niya. May isa siyang batalyon na security eh. militia na lang daw nga yung militia. But ito. So based on the latest survey, Tapos, paulit-ulit, sinasabi niya, it's not about my security. It's not about my security. Pero lang. yung letter is about her security. Parang yung nagsabing, it's not about money, but it's about money. But anyway, basta yung Vito Cruz na bank account, Mark, paki-update kami kung may dumalaw na dyan tomorrow after yung press conference ni attorney. Anyway, ito, so latest survey ng Okta. Last time we discussed, 31% Marcos, 20% DDS, 44% undecided, I don't know, 3-4% Liberal Party, whatever. Ngayon, medyo nag-iba ng konti. 36% na from 30%, 31% ang pro-BBM. 31% ay bala kayo dyan. Wala kaming pake sa inyong lahat. Ayaw namin sa Then, inyo pareho. medyo andun yata tayo eh. And then, 16% na lang ang pro-Duterte camp. But this is the interesting thing. Ang 16% na yan ay, it's really a Mindanao Class E thing. 50% yung Mindanao dyan. And 33% E. Pero sa NCR, 7%. So kumbaga, with margin of error, baka Ronald, mas marami pa yung support base mo. Yung 0.6 mo. Baka mas malaki na sa kanila sa NCR. Kasi malapit na kayo mag-abutan ni Kibuloy at saka DDS. 5% lang sa balance Luzon. Ito, may margin of error pa yan. Ha? Baka zero na yan. 11% sa Visayas. So ito yung sinasabi ni Mark na Vismin. No? So there's still some Visaya base there. But their Mindanao is really the one, 50%. But 50% is a lot, but it's not the 100% we would expect for them, right? Right, Mark? I mean, Mark, how do you read this? Because if you read the preference of Sara Duterte sa poll station, I would say, wow, they're scary. And you look at the survey, it's like, okay, it's something to say, approve kami sa'yo or trust, but hindi kami kakampi sa'yo. We won't risk our life for you. What's going on? Or we won't even vote for you for the president or Senate. Iniisip ko nga kung yung bang nawala sa Duterte na pro, yun ba yung nalipat sa pro Marcos? Parang did they switch allegiances? Kasi sila yung unit team eh. Yan yung buong unit team dati. Baka undecided yung na sila bro. Yung mga iba na DDS nag-undecided na lang. Parang bahala kayo dyan. Undecided na lang, no? So, ay sa akin ano din, kumaga it shows na kung ano man yung ginagawa ng mga maisug over the last few months, it's not working. They're looking more desperate, they're looking more, and kahit na gaano ka kaano, kapag kalaban mo talaga yung gobyerno, parang bumangga ka talaga sa pader na ang hirap talagang the unlimited resources, ang hirap talaga. So yan ang kinakaharap ngayon nung mga product. Akala ko dati hindi mababayan eh. Pero kumaga I'm pleasantly surprised na lumiliit at kumukonti. At ang tanong ko lang dyan sa survey, ilan kaya dyan, meron na kayang Pro Tulfo? Meron na kayang mga ganung Yun ang maganda, masama sana nila sa next. Hindi, meron silang separate survey 2 months ago na mas nakafocus talaga sa presidential preference. Ang lumabas dyan, 34% si Sara, 35% si Tulfo. No, so Paul Sasha yan. Paul Sasha the same. Hindi, sa kwan yun, sa Okta. Yeah, I'm talking about Paul Sasha is also the same, more or less. Yes. Tapos ang problema nga kasi talaga nung maglalabas sila next month na ganun uli. No? Kaya kung titingnan mo rito, kung ididikit mo, mukhang yung 42%, yun ang pumupunta kay Tulfo. Yung undecided, no? At yung 31%. Pero that's the din. Kasi yung mga pro Marcos, yung sabi mo ng 36% yan, I always say nga soft yung 36%. Kasi hindi naman yan pupunta kay Romualdez. As of now. Yes. So soft din siya eh. Kaya unlike sa mga Duterte na although paliit na paliit, karamihan dyan, alam mong pipili sa grupo nila. Kung hindi si Sara, si Robin,
si Bongo. Yung Yun nga sa yung tanong pink, ko. sa opposition, kahit 5% yan, alam Solid mong lahat yun. yan, so solid kung sino yung Solid yun. pipiliin ng oposisyon, kung si Risa, kung si Lenny, kung sino man yan. So yung iniintindi ko yung sa pro-Marcos na nag-identify sila as pro-Marcos, pero pagdating sa presidential, hindi nagtatranslate. Tama. Sabi ko So, nga kay Professor Ranjit, meron ba kayong data tungkol sa soft at saka hard? Sa mga surveys kasi sa US, hindi lang simpleng soft at hard eh. 100 points yung kanilang basehan eh. So ah, hindi lang siya usapin ng soft at hard. Sino dun sa mga botante halimbawa ng Republicans ay ganito yung preference? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, May 11, 12, spectrum 13. talaga. So, so Grabe. para sa strategy ay talagang nakafocus dun sa mga layers na yon. Sa atin kasi minsan nga hindi sinasama yung soft at hard. Pero mahalaga kasi yan sa strategy eh. Dahil ang lulusubin mo yung soft. Yung hard hindi mo na pupuntahan yon eh. No, hindi mo na pupuntahan yon. Yung Yung soft ang swinger, yun ang swing votes. Yun ang pupunta. halimbawa, yan, meron kang almost 50% na neither Digong or Duterte. Pero dun sa other 50% na Digong, na Duterte at saka Marcos, alin doon yung soft na pwede mo pang i-raid. yung 36% na pro-Marcos, lahat ba, how many percent of that will vote whoever Wala PBBM silang endorses? data, no? Yun nga yung Yun tanong ko yun ang kay magandang deeper Oo. na Pero papasok guys, my sense there is that yung second preference could be helpful. My sense is baka Sara 30% is hitting the ceiling already. While kay Tulfo, I think he has room for expansion to 40, 50, 60%. I think ang dami pang undecided, soft DDS, BBM side ay bukas sa kanya as an alternative to Sara. Yun ang basa ko eh. I think even if we just have the second or third preference, even if we don't have the full gradation, Ronald, you might have an idea of the full potential of Tulfo. And I won't be surprised he has a 50-60% range if you bring in the Yes. second, third preference. Well, with Yes. Sara, I doubt. I think yung 30, yun na yung talagang ano niya, ceiling niya na eh. I think that's... ang tanong ko, may iba pa bang posibleng umakyat para sa 2028 aside dun sa dalawang yan? Is Ako, it bala kong tumakbo. yung lamang nila ngayon? Or pag si Sara, can she crash dive? Tapos may ibang Mark! mga susulpot? Mark, you didn't listen. Meron tayong ano. Ako, bala kong tumakbo, Mark. Dahil yung 0.6 ko, baka maging 60 eh. Ayun nga eh. Pero feeling ko magde-debate kayong tatlo, mananalo ka for sure. Aakyat ka talaga ng 20% yan overnight. For sure yan, 100%. Kung bardagulan yung debate eh. Feeling ko mag-walkout din si Sara eh. Hindi yan sasali. Matatalo sila sa'yo. Okay. I think that's it for our last short episode. Thank you very much, gentlemen. Let's talk a little bit about opposition naman. Baka naman sasabihin naman, nag-apply na naman tayo sa mga iba-ibang kampo. Thank you very much, gentlemen. This is it. Welcome back sa minamahal niyong Tres Super Marios ng bayan. Ito na yung suggestion, Sir Ronald. Ito na kasama natin ang paboritong ex-secretary, future senador, future ex-senador, si Sir Ronald Llamas. At of course, ito, attorney ng bayan. Hindi si Libayan, pero si Mark Gamboa. Salamat, Sir Gamboa. Wait lang. Iba na palang senador clothing. Sabi ko, sino ito na para mukhang... May sasabihin ako eh. Pero ano naman tayo? Baka makancel ako. Basta si Sir Ronald, consistent shogun siya eh. Ito si Models of Manila Attorney Gambo. Bakit Senador Clothing yung ID name mo? Ano bagong Yun yung negosyo bagong ba to? brand ng clothing na ilalabas ko. Pang Na senador medyo lang. political ng konti para medyo Pang mag-election eh. So, hindi so na medyo pwede... business naman tayo. Natawa ko kanina eh. May mga nagtanong eh. Abogado ba si Mark? ang nagsimula dyan si Gio. Na abogado din, di ba, si Gio? Si Gio sino yung attorney na kasama niyo na napaka-comment na talagang realistic? Sino? Si Mark. Oo nga, attorney Gamboa. Sige, kalat nyo lang. Wala namang masama. Wala namang masama. Pero bakit Senador Clothing? Di ba kasama mga ex-spokesman dyan? Yung mga hindi nanalo sa Senate pero may pag-asa ma-appoint ng mga di Pwede rin. Bakit mga hindi? mahilig sa Pogo. Mahilig sa Pogo, yung mga ganun. Alright. Kasama din yung mga senatoriable. Diba? Mga 0.6%.